So yo, what's up mga kabuhay barko? Welcome back to my YouTube channel. So sa video na to mga kabuhay barko ay ating alamin kung ano-ano nga bang barko ang mas magaan ang trabaho ng isang oiler. Pero syempre yan mga kabuhay barko, ay kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. Pero bago ko umpisa ng video na to mga kabuhay barko, intro muna tayo. Let's go! Bawat barko ay may kanya-kanyang pagkakaiba lalong-lalo na pagdating sa trabaho. Bawat posisyon sa barko ay may kanya-kanyang responsibilidad lalong-lalo na kapag ikaw ay isang oiler sa barko. Well, magbase tayo sa kung anong barko nga ba ang mas madali o mas magaan na trabaho. To be honest mga kabuhay barko, ang isang maging oiler sa barko ay hindi ganoon kabigat ang responsibilidad na ikumpara natin sa mga opisyal sa barko. Subalit ang oiler sa barko ang isang posisyon sa barko ang hindi mawawala sa loob ng engine room dahil ang mga oiler sila yung posisyon na in demand sa mga shipping company ngayon. Dahil alam niyo ba, ang mga oiler sa barko ay sila yung nagmi-maintenance ng kalinisan sa buong engine room or sa loob ng makina ng barko. Dahil kung wala sila ay malaking kawalan sa isang barko, although sabihin na natin minsan sa barko ay andyan ang wiper at engine cadet. Pero iba pa din yung mayroong oiler ang isang barko dahil sila yung mas priority ng mga shipping company kumpara sa engine cadet at wiper. Sa madalit sabi mga kabuhay barko, ang oiler sa barko is sila yung sunod sa port engineer mga kabuhay barko na ranggo o na posisyon. So masasabi natin mga kabuhay barko na ang oiler talaga is hindi maring mawala sa isang barko kasi kailangan talaga ito mga kabuhay barko ng mga shipping company ang isang oiler or motorman sa barko. Dahil ang mga oiler mga kabuhay barko sa mga shipping company, bawat barko mga kabuhay barko is tatlong oiler kadalasan mga kabuhay barko yung on board sa isang barko. So ibang-iba mga kabuhay barko yung oiler kumpara sa wiper at engine cadet. So pagdating sa barko is mas eksperyensyado mga kabuhay barko yung mga oiler kumpara sa engine cadet at wiper. So kadalasan is hindi talaga mawawala ang mga oiler sa isang barko mga kabuhay barko kasi iba talaga yung mga galaw nila o yung sa trabaho. So hindi katulad ng wiper at engine cadet kasi kadalasan dyan mga kabuhay barko is isang trainee pa lang yan mga kabuhay barko yung. So anong barko nga ba ang mas magaan na trabaho ng oiler sa barko? Ito ba ay isang container, bulk carrier o isang tanker vessel? Well mga kabuhay barko, based on my experience, unahin natin sa barkong container ship. Ang maging oiler sa container ship, I think mga kabuhay barko, ay hindi ganun kabigat ang trabaho. Dahil kadalasan sa mga container ship, lalong-lalo na kapag bagong barko ang nasakyan ng isang oiler, sa madalit sabi mga kabuhay barko, ay anman na ang mga barko. Katulad itong mga kabuhay barko, itong nasakyan ko ngayon is isang container ship. So masasabi ko dito mga kabuhay barko based on my experience here in this ship. So kumpara sa mga previous kong experience mga kabuhay barko is mas magana ang trabaho dito sa container kumpara sa isang bulk carrier o sa isang tanker vessel kasi napakalaki ng diferensya mga kabuhay barko ng trabaho dito. So marami nagsasabi sa akin na mas mahirap daw yung trabaho dito sa container vessel kasi yun nga, laging malapitan ang puerto and sabi nila buyatan, laging walang tulugan. So based on my experience, siguro nagkataon lang din mga kabuhay barko na maganda yung biyahe namin kasi long voyage yung aming biyahe. So from Sri Lanka, Colombo, so nagbiyahe ka going to Mozambique is around 11 days ang biyahe namin mga kabuhay barko. So mabagal yung takbo namin kasi hindi naman kami nagmamadali yung takbo na to. So masasabi ko mga kabuhay barko is sobrang relax dito sa container vessel kumpara sa isang bulk carrier at sa tanker vessel. So sasabihin ko sa inyo mga kabuhay barko kung bakit at ano yung mga pagkakaiba. So kadalasan kasi dito mga kabuhay barko, ang ginagawa lang ng isang oiler is linis-linis, assist sa mga engineer. So kadalasan mga kabuhay barko, ang trabaho lang naman ng oiler pagdating sa puerto is yung kung may bunkering kayo, may disposal ng sludge or magkakaga kayo ng langis is normally kadalasan din mga kabuhay barko is assist lang din kayo sa mga engineer or full support lang ang mga oiler mga kabuhay barko sa isang container ship. And then
Sa container ship mga kabuhay barko is wala yung tinatawag na debalast at ballasting. So bihirang-bihira lang mga kabuhay barko. So meron man minsan nagbabalas ang isang chief officer, pero si chief officer na mismo yung nag-ooperate sa kanyang ship office. So hindi na kailangan mga oiler mga kabuhay barko yung magbalas, kasi shipmate na talaga mismo yung nag-ooperate, lalong-lalo na sa mga bagong barko ngayon mga kabuhay barko, na talagang computerized na talaga yung pagbabalas. Yung mga, sa madalit sabi, in short mga kabuhay barko is automatic na, and talagang mga fully electronics na talaga siya mga kabuhay barko. So ibang-iba talaga mga kabuhay barko yung trabaho ng isang oiler sa isang container ship. So pero na lang mga kabuhay barko kung talagang minsan may mga puerto na bubugan talaga, kasi lalong-lalo nga kapag sabay-sabay. So for example, nagbiyahe kayo ng Dubai or part ng Singapore, so kadalasan dyan mga kabuhay barko is talagang halos sabay-sabay dumarating. So for example, bunkering, provision, and mga spare parts, and mga store mga kabuhay barko. So expect nyo na yan na isang araw is, or higit pa, is talagang bugbugan talaga yan mga kabuhay barko, na talagang mararamdaman mo talaga ang pagod dito sa container ship na barko kumpara sa mga bulk carrier. So ang different lang talaga dito mga kabuhay barko sa isang container ship is lalo-lalo na kapag gunman. So syempre dito 5 lang ang trabaho mo sa mga container ship, kasi kadalasan naman mga kabuhay barko kapag gunman is lalo-lalo na kapag bago is wala pang masyadong maintenance ang isang container ship. Kapag nasakyan ng isang oiler sa bulk carrier, dito na minsan napapaisip ang oiler na masasabi niya sa sarili niya, dapat pala mas pinili ko na lamang sakyan ang isang container ship. Dahil kapag isang bulk carrier ay medyo matrabaho, lalong-lalo na kapag medyo luma na nasakyan mo. Dahil sa bulk carrier, ang mga oiler ang nagbabala sa makina. Ibig sabihin sa kanila ang responsibilidad nito. Ano nga ba ibig sabihin ng debalast at ballasting sa bulk carrier? So ginagawa mga kabuhay barko ang pagbabalas at deballasting kapag ang barko is nasa puerto. So for example mga kabuhay barko, nasa bansang Argentina ang isang barko, and magkakarga sila or maglo-loading ng isang kargamento. So kinakailangan nilang i-pump out yung mga tubig na kinarga nila bago umalis sa kabilang puerto. So for example mga kabuhay barko is 7 budiga mga kabuhay barko yung barkong nasampahan ng isang oiler. So bawat isang budiga niyan mga kabuhay barko is may tinatawag na DBT. So itong DBT na to mga kabuhay barko, isang tangke na kung saan mga kabuhay barko is doon nilalagay yung mga kailangang ikarga na tubig, para at least kapag tumatakbo ang isang barko is may bigat din siya mga kabuhay barko. So kumbaga kahit pa paano is yun yung panlaban sa alon, kasi kung walang tubig at walang laman mga kabuhay barko ang mga DBT, and then empty yung mga cargo hold or yung budiga na tinatawag mga kabuhay barko, is sobrang mahirap yan, lalong-lalo na kapag may nasa lubong kayong bagyo or either masama ang panahon. So sobrang maalog yan mga kabuhay barko, at sobrang magaan ang isang barko. So kinakailangan yan mga kabuhay barko is kargahan ng isang chief officer para sa stability ng barko mga kabuhay barko. So anong operate ng mga kabuhay barko ng pagbabalas at ng deballasting is isang oiler mga kabuhay barko. So kadalasan mga kabuhay barko is mga oiler yung nag-ooperate niyan. So ang ginagawa ng mga oiler, makikipag-communicate kay shipmate para makapag-operate sila ng ballast pump mga kabuhay barko. So ganda puerto ito mga kabuhay barko is ginagawa ng isang chief officer at ng mga oiler. So depende kasi mga kabuhay barko sa isang barko. Minsan kasi may mga engineer mga kabuhay barko na kasama ang oiler na nagbabalas. So ang trabaho mga kabuhay barko ng oiler sa bulk carrier minsan is medyo mabigat kumpara sa container, kasi minsan mga kabuhay barko lalong-lalo na kapag dikit-dikit yung biyahe ng isang bulk carrier. So may tendency mga kabuhay barko na pupunin ng taga-dig department ang mga oiler na katulong sa paglilinis ng budiga, kasi kailangan matapos agad ng ganitong araw. So for example mga kabuhay barko is 3 days lang yung biyahe na export na pupuntahan ng isang barko. So kinakailangan dyan is full force mga kabuhay barko yung mga
yung mga crew para matapos agad. So para kasi minsan mga kabuhay barko is meron binibigay na araw o deadline mga kabuhay barko ang isang charterer na kailangan matapos agad ang isang budiga. So medyo mahirap mga kabuhay barko ang trabaho ng isang oiler sa bulk carrier kasi unang-una kapag naglilinis ng budiga yan is as in talagang puyatan yan mga kabuhay barko. So depende yan mga kabuhay barko sa management ng isang barko, depende kay kapitan at kay chief engineer kung papayag sila na ang mga oiler is kasama din sa paglilinis ng mga budiga. So about naman mga kabuhay barko sa trabaho ng mga oiler pagdating sa makina is normal lang din mga kabuhay barko. So katulad ng mga nabanggit ko kanina, parang same lang din ang ginagawa sa mga container vessel. So pagkakaiba lang talaga kapag nakasakay ang isang oiler sa isang bulk carrier is yung ballast at saka di ballast. So madali lang din naman matutunan yan mga kabuhay barko kapag ka-onboard ka na sa isang bulk carrier kasi obligado ka talagang pag-aralan ang trabaho ng isang oiler sa bulk carrier. So ito guys, magbibigay ako ng kunting idea at pakikita ko sa inyo yung ibang ginagawa ng mga oiler dito. So kadalasan mga kabuhay barko is dito lang yung ginagawa namin na kinukunan ng mga parameters dito sa loob ng makina mga kabuhay barko. So yan guys, kung nakikita nyo, to mga kabuhay barko, so ito yung mga parameters dito is isa-isa namin kukunin yan. So ibig sabihin ito yung mga critical. So dito namin makikita mga kabuhay barko yung mga critical na temperature ng isang makinarya o yung tinatawag namin engine mga kabuhay barko. So isa-isa namin yan, bawat araw is nire-reading namin yan na ilalagay sa logbook para may lagay sa report sa aming shipping company. So kung nakikita nyo lahat yung mga parameters na yan mga kabuhay barko is isa-isa talaga namin yan kinukuha at pinagtsatsagaan. So isa yan dito sa trabaho ng isang oiler. So hindi naman mabigat na trabaho yan mga kabuhay barko yung kumuha ng mga parameters. So wala pang 20 minutes is tapos mo na agad kunin yung mga parameters na yan. So hindi ko na isa-isahin mga kabuhay barko yung mga parameters. So at least nagbibigay lang ako ng idea mga kabuhay barko doon sa mga baguhan pa lamang magbabarko kasi hindi pa nila alam yung mga ginagawa ng mga oilers. So lalong-lalo na sa mga fresh graduate na mga seaman, so doon sa mga marine engineering. So at least kahit paano mga kabuhay barko na mayroon silang idea na ito yung mga kailangan gawin para mamonitor yung mga makinarya dito sa engine room. So pagkatapos mo kunin dyan mga kabuhay barko is dito namin nilalagay yan dito sa logbook. So ayan guys, so isa-isa yan mga kabuhay barko na sinusulat namin dyan. So ayan, so tinitingnan din yan mga kabuhay barko ng aming chief engineer. So araw-araw meron kaming nire-reading dyan. So napaka-importante mga kabuhay barko ng pagre-reading sa barko. Sa tanker vessel naman, ang trabaho ng oiler on board ay sila yung may responsibilidad ng mga cargo pump. And base din sa mga nabanggit ko kanina, mga kabuhay barko, about sa container ship at bulk carrier, ay halos pareho lang ang trabaho. Ang pinagkaiba lamang ay yung sila ang nag-i-start ng mga cargo pump sa isang tanker vessel. Nakumpara sa isang container ship ay wala halos responsibilidad ang mga oiler kung hindi mag-reading ng mga parameters, mag-sounding ng mga tangke ng sludge at mag-transfer sa mga bawat tangke at mag-maintain ng kalinisan sa loob ng engine room. So, sa madalit sabi mga kabuhay barko, ang mga oiler ang may hawak ng mga responsibilidad about sa kalinisan pagdating sa barko. Hindi lang naman puro linis lamang yung ginagawa ng isang oiler sa loob ng makina ng barko. Dahil sila din yung kadalasang kasama ng mga engineer pagdating sa mga trabaho sa barko. Madalas i-assistant sila ng mga opisyal, lalong-lalo na kapag merong overhauling ng mga machinery sa engine room. So sila yung kadalasang mga nagpi-prepare ng mga tools na gagamitin sa pag-overhaul at pagkatapos mag-maintenance ng mga machineries ay sila din yung magliliquid ng mga ginamit habang nag-overhaul sa isang machinery. Madali lang namang matutunan ang trabaho ng isang oiler sa barko. Basta interesado ang isang tao na matutunan ng mga ito. So sana mga kabuhay barko ay nagkaroon kayo ng idea kung anong barko nga ba ang mas magaan ang trabaho ng isang oiler. Kasi halos lahat naman na barko na banggit ko
ay konti lang ang different ng mga trabaho nila. Let's say mga kabuhay barko, konting adjustment mo lang, ay makakabisado mo na agad ang trabaho sa bawat barko o yung trabaho ng isang oiler. Except na lamang mga kabuhay barko, kung wala ka pa talagang experience, so medyo bibilang ka talaga ng 1 to 2 months bago mo makuha ang trabaho ng isang oiler sa barko. Pero wala naman mga kabuhay barko diretso oiler, so pagsampa ng barko, dadaan ka muna sa lowest rank at ito yung engine cadet. So step by step kasi yan mga kabuhay barko. Ang sunod sa engine cadet para maging oiler ay pagdadaanan mo muna ang maging isang wiper. So kailangan kabisaduhin mo muna ang trabaho ng isang oiler para ma-promote ka ng oiler. So kapag kabisado mo na ang trabaho ng isang oiler ay depende na yan sa mga kasama mo na official kung karapat dapat ka na ba talagang i-promote bilang isang oiler sa barko. So yun lamang mga kabuhay barko for today's vlog. Sana ay nagkaroon kayo ng idea kung ano nga bang dapat barko ang magandang sakyan ng isang oiler. Pero syempre, take note mga kabuhay barko, mas maganda isipin natin ay ang importante ay makasakay sa barko at maibigay natin yung magandang kinabukasan ng ating pamilya. So see you for my next video mga kabuhay barko. Paalam!